Kamusta? Matagal tayong di nagkita, kaibigan. Alam nyo guys, medyo matagal akong hindi nakapag-vlog at medyo matagal din akong hindi nakapag-video ng aking mga gawain. So ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ko ginagawa yung curve sa aking frame. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano ko siya ginagawa, guys. So bale, meron ako ditong lagare. So mano-mano ko lang siya, guys, na i-curve kasi wala tayong budget, hindi natin kaya mag-provide ng mga machine na pwedeng gamitin pang curve dito. So manual mode lang tayo. Gagamit lang tayo ng lagare. Sa English ay saw, hand saw. So alam nyo guys, ipapakita natin sa inyo. So kanina, so hindi ko na napakita dito sa video. So bale, linagyan ko na siya ngayon ng line. Mayroon na siyang line sa gilid. So yan ang magiging guide ko kung hanggang saan yung cut, yung curve ng aking frame. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nga ba siya ginagawa. So pang madalian lang to guys. So hindi na ako gumagamit ng iba pang kagamitan katulad ng dun sa mga big time na gumagawa ng frame talaga. So mano-mano lang tayo guys. So mayroon nga pala tayo dito na pailan-ilan na frame na ginagawa. 7 piraso to guys. Ayan. So bali papakita na natin sa inyo kung paano ko nga ba siya kine-curve. Ayan. So paano ko nga ba natatapos yung aking finished product. Ayan. Isa po ito sa mga ituturo ko sa inyo para once na kayo nakapag-isip na magnegosyo ng katulad ng negosyo ko, so bale meron na kayong ideya. Ayan. Kung paano natin nagagawa itong frame na ito. So ayan, panoorin nyo lang ako guys. Ayan, kailangan pag nagka-cut kayo nito, kasi mano-mano lang tayo, kailangan iingatan nyo na huwag ma-damage yung ating frame. Kasi tapos na yan eh. Naka second coating na siya. So, kailangan iingatan natin siyang magasgas para hindi na tayo umulit pang magbuhos ng ating frame. So, kailangan natin talaga siyang ingatan. Kaya dapat sa mga nagsisimula pa lang dyan, kasi ako kabisado ko na itong ginagawa ko eh. Kaya easy na lang to sa akin guys. Ayan. So kita nyo naman. Ayan. Kita nyo naman guys. Ayan, nakita nyo na yung curve. Tuwid naman siya, kaso meron siyang damage dito sa dulo, pilwak. Ayan. Ang gagawin natin dyan para pumantay siya dito,
ay lalagyan natin siya ng masilya. Pagkatapos na siyang lagariin, pag magpipinis na tayo, mamasilyahan natin yan para pumantay yung ating gilid. Ha? Kaya huwag kayong mag-alala kung ma-damage nyo yung mga gilid ng inyong frame. Okay lang yan. Kasi kaya naman natin siyang remedyohan eh. Diba? So, kailangan lang yung pinakang frame nyo, huwag nyong madadamage na ito. Itong may picture na to. Kailangan wag na siyang magasgasan para hindi na kayo umulit pa na magbuhos. Ayan. Kita nyo naman, napakakintab na, naka second coat na siya. Kaya iingatan natin na huwag ma-damage ito. Yan, pagpatuloy natin. Kita nyo naman guys, dahan-dahan lang yung aking paglalagari kasi iniingatan ko talaga na magasgasan siya. Kahit na nga sabi na medyo matagal na tayong gumagawa nito, so kailangan pa rin natin maging maingat para yung finished product natin ay talagang sulit pag dumating siya doon sa ating customer. Tama? Ayan. Kita nyo naman. Tuwid na tuwid yung ating curve. So bali pakikinisan na lang natin siya ng gagamitan natin siya ng papel de liha. Ayan. Sandpaper kung tawagin sa English. Para maging makinis yung ating side. So bali ngayon, hindi pa natin siya gagawin. Hindi pa natin siya ipapakita sa inyo. Kasi dun pa lang tayo sa part na nagdo-curving tayo ng ating frame. So sa susunod na vlog natin guys, ipapakita naman natin siya sa inyo kung paano natin siya pinapakinis yung ating sidings, yung ating curve ng ating frame. Diba? So kaya tutok-tutok lang palagi. So and guys, yun lang, sana may natutunan kayo sa isa na namang video na gawa ko. At sana makatulong din kung ikaw ay gustong magnegosyo na katulad ng negosyo ko. Tsak, sundan mo ang aking mga tutorial para matuto ka kagaya ko. Babu!